Ngayong araw ginugunita ang unang anibersaryo ng Zamboanga Crisis. Kasabay nito, kumalat ang usap-usapang mauulit daw ang bakbakan ng militar at mga rebelde. Pero pinabulaanan ito ng Task Force Zamboanga. Live mula sa Zamboanga City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, hanggang ngayong gabi may mga aktibidad nga para alalahanin ang unang taon mula nang sumugod dito ang MNLF Miswari Faction at nagparalisa sa lungsod ng halos 3 linggo. Alas 6:30 ngayong gabi, nagsagawa ng candle lighting ang mga residente ng Zamboanga City. Ito ay bilang pag-alala sa unang taong anibersaryo ng Zamboanga Siege. Pati sa mga kalsada, may mga nagtirik din ng kandila. Una rito, sabay-sabay na pinatunog ang kampana sa lahat ng simbahan sa Zamboanga City alas 3 ng hapon bilang paggunita sa unang taong anibersaryo ng Zamboanga Siege. Kabilang dito ang Zamboanga Cathedral na hindi kalayuan sa naging sentro ng bakbakan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaki na raw ang ipinagbago ng syudad mula nang mangyari ang insidente. Pero malayo pa raw ito sa dating sitwasyon. Si Father Michael Ufana na hinostage ng MNLF Miswari Faction at ginawa pang negosyador, hindi pa raw nawawala ang trauma. Si Father ang nanguna kanina sa pagbabasbas sa 40 housing units na ibinigay sa mga residente ng Martha Drive. Don't you know that when I'm saying the mass, uwi lang yung si helicopter alya na St. Joseph, tamputok-putok yata may ulit uuse taming ga si Lord. And you will see alya pakatapas ang ambulansya going to syudad, and the more. So these things, maybe we say, time heals. Sinamahan ako ni Father Ufana sa kanilang bahay kung saan siya na-hostage. Kita pa rin ang bakas ng bakbakan. Isang araw daw silang nagtago dito ng kanyang mga magulang, kapatid at ilang kamag-anak. Ikalawang araw daw na makita sila ng mga rebelde. Kaya may takot pa rin daw siya ngayong inaalala ang insidente. Nandyan pa yung mga threat na sa text message, sa by mouth na meron na naman papasok. So nandoon yung yung kaba. Nandoon din yung doubt. Pero siguro hindi mawala dahil nangyari . Ipinapagawa pa lang nila ang bahay, pero hindi na raw maninirahan dito ang pamilya ni Father. Lumipat na raw sa ibang lugar ang kanyang mga magulang dahil sa trauma. Pinaigting ngayon ang seguridad sa syudad. Bukod sa militar, panay din ang ikot ng mga tauhan ng Police Regional Public Safety Battalion. Ang pinuno ng Task Force Zamboanga, batid daw ang kumakalat ng mga banta na mauulit ang nangyari. Pero wala daw itong katotohanan. Kanina rin, Jessica, isang ecumenical service ang isinagawa na diniluhan ng mga opisyal mula sa AFP at PNP na sinundan ng isang misa sa pangunguna ni Zamboanga Archbishop Romulo Valles. Hanggang bukas ay may aktibidad pa sa pamamagitan ng isang Solidarity Day na gagawin sa Rio Hondo Transitory Site. Jessica? Rafi, ang hirap naman ang sitwasyon ng mga kababayan nating na biktima nitong Zamboanga crisis, no? Marami sa kanila, libo-libo pa rin nakatira sa evacuation centers. Tapos mayat maya, meron pa rin pangamba na baka maulit yung nangyari. Saan ba nanggagaling ito, Rafi? Yun na nga, Jessica, at ayon sa mga opisyal dito ay bine-verify na nila yung mga impormasyon ito, pero at the onset ay talagang hindi raw ito totoo. Kumakalat tamang ito na mga text messages at nagiging chismisan ika nga sa mga palengke, pero hindi maiwasang matakot dito yung mga residente, lalo na yung mga nakatira doon sa mga nasunog na komunidad dahil bago mangyari yung pag-atake ng MNLF Miswari Faction noong nakarang taon ay ganito rin yung nangyari ayon sa ating mga nakausap. May mga kumalat din na text messages at ang ilan daw sa kanila ay in-ignore lamang yung mga text messages na yon at ngayon ay nangyayari ulit ito. Pero kanina naman ay pansin natin, Jessica, yung napakahigpit na seguridad dito sa buong syudad. May mga rumorondang mga police officers na nakamotor at may mga sundalo na nakaistasyon sa mga major intersections dito sa Zamboanga, Jessica. Ano na ba ang nangyari dun sa mga rebelding MNLF na sumalakay dyan nung isang taon? Maraming nakakulong sa kanila dati, di ba? Pero yung mga matataas nilang leader, wala na tayong nabalitaan pa. Yung nakalimutan ko yung pangalan, pero yung namunong commander. Tapos si Javier Malik. Yun, si Malik. Tapos si Chairman Miswari, wala na tayong narinig pa. Ano ba ang balita sa kanila, Rafi? Ang sinasabi, Jessica, si Chairman Nuri Miswari ay naroon daw sa hulo pero wala pa rin makapagkumpirma niyan. At syempre itong si Javier Malik hanggang ngayon nga ay hindi pa kinukumpirma kung patay na or hindi pa. Pero marami ang nagsasabi na nakatakas siya ilang araw pa
mula nung magtapos itong Zamboanga Siege. So nakaalis na raw ito bago pa man yung matinding pukpukan dito nga sa Zamboanga City. Ito ng mga naarestong iba pang mga opisyal ng MNLF Misuari Faction ay nariyan sa Maynila at patuloy naman daw yung pag-usad ng kanilang kaso at sinasabi naman ng mga opisyal dito sa lokal na opisyal dito sa Zamboanga ay tuloy naman daw yung paghahanap ng militar dun sa mga natitira pang mga miyembro ng MNLF Misuari Faction. Ngayon, yung mga nakausap lang natin ay may mga concern na Jessica dahil ayon sa kanila may mga sympathizers na narito pa sa Zamboanga at nakikita nila na naglalakad-lakad lamang at hindi inaaresto dahil wala naman sila sa listahan ng mga may kaso. Mga sympathizer lamang ito. Ito yung mga nakikita daw nila na tumutulong dun sa mga MNLF Misuari Faction nung sila ay sumugod dito sa Zamboanga. So yun ay bagamat wala pang mga atensyon na kinikreate ito dahil kumbaga hindi nilang ito pinapansin ng mga residente, baka pagmulan pa raw ito ng gulo kapag nagkaroon pa ng init na usapin patungkol nga dito sa nangyaring pagsalakay ng MNLF Misuari Faction. At sa ngayon nga, ito yung pinapakiusap ng lokal na pamahalaan. Sana'y maghilom na yung sugat na idinulot ng pagsugod ng MNLF Misuari Faction dito, Jessica. Rafi, curious lang ako kasi ngayon lang nagsalita itong si Father Hufana, no? Matapos siyang ma-hostage at pati na yung kanyang pamilya nung sumalakay nga ang MNLF dun sa kanilang lugar. Anong assessment niya dun sa nangyari? Given yung outcome na hanggang ngayon marami tayong mga kababayan naghihirap because of the crisis, ano ang saloobin niya dito sa outcome, dito sa how the incident turned out, Rafi? Well, Jessica, ayon sa kanya talagang mahirap pa rin sabihin back to normal na ang Zamboanga. Unang-una ay may mahigit 20,000 pang mga evacuees na nandun sa mga evacuation centers at transitory sites at hindi pa talaga nakakabalik sa kanilang mga tahanan. At yung mga nasa evacuation centers ay talaga namang matindi pa yung kanilang pinagdadaanan. At ayon dito kay Father, kung siya nga ay may trauma pa na nararamdaman, paano na lamang yung mga ordinaryong mamamayan na nakaranas nito at walang psychosocial support, ika nga, paano na yung kanilang mental health. Ito yung mga nagiging concern itong si Father Hufana. Pero ayon sa kanya, time will heal all wounds, ika nga. Pero kailangan daw ng tulong ng mga tao rito, hindi lamang sa bahay, kundi sa trabaho. Ito yung kinakailangan dahil marami sa mga napektuhan ay nakatira malapit sa dagat at ito yung lumalabas ay pinakahuli sa mga magkakaroon ng permanenteng tahanan. So hanggang hindi sila nakakabalik dun sa kanilang dating lugar ay wala silang trabaho. At ito ngayon ang concern, hindi lamang ni Father Hufana, kundi maging yung mga lokal na opisyal na rin dito sa Zamboanga, Jessica. Did Father Hufana care to comment kung yung military solution na ito ang nasunod dun sa krisis? Na masasabi bang tama yung naging tugon na ito? Itong response na ito, Rafi? Jessica, hindi na nag-dwell si Father Hufana dyan. Natanong din natin siya patungkol dyan. Remember, itong si Father Hufana ay ginawang negosyador nitong si Malik nung nagsimula na yung matinding pag-atake ng militar sa pwesto nitong mga rebelding MNLF Misuari Faction. At nangako siya dito kay Malik na siya ay babalik, dala na yung sagot ng nitong si Secretary Marrojas dun sa mga kahilingan nitong si Malik. Pero hindi na nga siya pinayagang bumalik doon sa loob. Kung kaya't doon pa lang ay may concern na siya na baka may mangyari doon sa kanyang pamilya na patuloy na hino-hostage noon noong mga araw na yon ng grupo nitong si Malik. So ayon sa kanya ay pinasa Diyos na lamang niya yung sitwasyon pati ng kanyang pamilya. Narinig daw niya yung mga putukan ang ginawa niya ay nagpunta na lamang siya sa simbahan at talagang nanalangin para daw matapos na itong nangyari. So after nito ay concern na lamang niya yung magiging epekto in the future, lalo na sa mga kabataan na nakaranas at nakakarinig pa rin hanggang ngayon dito sa mga sinasabing threat. Ayon nga sa kanya, hindi naman talaga siya naniniwala na mangyayari pa ulit ito, lalo pat meron ng sinasabi itong militar na degraded na itong MNLF Misuari Faction. Pero nangyari na ito, so posible pa rin itong maulit, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.